Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 3, day 4. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Leviticus 6:11, Then he shall take off his garments and put on other garments and carry the ashes outside the camp on a clean place. 1:6, toward the east, in the place of the ashes. Philippians 3:10, to know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. So mapapansin natin dito na ang topic dito ay yung ashes, yung abo. So ano ba itong abo na ito? So mga kapatid, itong abo na pinag-uusapan dito, ito yung abo ng burnt offering. Siyempre, sinunog yan eh. At alam natin, lahat ng mga bagay na sinunog ay magiging abo. Kaya yan yung topic natin at yan yung pinag-uusapan natin. Kung tutusin naman sa mundo, alam natin na ang abo ay wala namang kabuluhan yan. Halos wala namang bumibili ng abo. Kaya pag sinabi mong abo, ano na yan? Kumbaga sa wala nang value yan. Wala nang yan. Pero dito mapapansin natin, itong abo na ito ay ibang klase. This is verse 1. Yung mga bumuhat ng abo para ilipat siya sa isang lugar, sinabi sa atin, kailangan magbihis pa sila. Aba. So, para lang sa paglilipat ng abo, magbibihis pa sila ng ibang garment. So, ibig sabihin, matindi ang kahalagahan ng abo na ito. At binanggit din sa atin na ang lugar kung saan inilalagay itong abong ito ay doon sa east part. East part. So, mamaya malalaman natin yung mga mahalagang bagay tungkol dito sa abo ng burnt offering. So sa Philippians 3:10, to know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Dito naman binabanggit na ang pamumuhay talaga ng believers, ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. At tungkol sa kamatayan ng Panginoon, tayo ay winawangis. Pero hindi tayo nabubuhay sa ganyan. Kundi tayo ay nabubuhay sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. Siyempre, kailangan mabuhay ka sa resurrection upang madala ka o mabuhay ka sa crucifixion, lahat ng mga negatibong bagay, matuos, upang ikaw ay madala sa pagkabuhay na muli. So magbabasa na ako. If we realize that we need Christ as our burnt offering, we need to lay our hands on the Lord in order to have a proper and subjective prayer. We may say, Lord, I lay my hands on you, causing myself to be identified with you and you to be identified with me. Then the life-giving Spirit, who is the very Christ on whom we lay our hands, will immediately move and work within us to live a life that is qualified for the burnt offering. Amen. So dito binabanggit sa atin na ang kahalagahan ng ating pamumuhay ay may kinalaman sa burnt offering. At paulit na binabanggit na upang maranasan natin ang Panginoon bilang ating burnt offering, kailangan ipatong natin yung ating kamay sa Panginoon. At mula dyan magkaroon tayo ng isang panalangin. Nasabihin natin sa Panginoon, Panginoon,
nilalagay ko ang aking kamay sa iyo. Upang sa pamamagitan nito ay makaisa kita at makaisa mo ako. So yung pagpasok sa karanasan ng burnt offering ay sa pamamagitan ng pakikipag-isa. Kung walang pakikipag-isa, walang karanasan sa burnt offering. Hindi ka makakapasok dyan. Kasi ang totoong burnt offering ay ang Panginoon. Kailangan makaisa mo siya at siya ang maging burnt offering para sa atin. Upang sa ganon, tayo na mga hindi karapat-dapat ay makaisa at makapasok at makuha natin siya bilang ating burnt offering. Nang sa ganon, makapamuhay tayo. Makagawa ang Espiritu upang dalhin tayo sa isang pamumuhay na kwalipikado tayo para sa burnt offering. So today's reading na ako. For God to accept the burnt offering is for Him to turn it to ashes. Concerning this, Psalm 23 says, May He remember all your meal offerings and accept your burnt offering. The Hebrew word translated accept here actually means turn to ashes. When our offering has been turned to ashes, this is a strong sign that it has been accepted by God. Amen. So, malalalim itong karanasan na ito. Na kung saan sinasabi sa atin, kung tinanggap ng Diyos ang ating burnt offering o yung handog na sinusunog, ito ay gagawin niyang isang abo. Amen. At ito ay isang malaking tanda na tinanggap niya ang ating handog. Kung ito ay ginawa niyang isang abo. So mga kapatid, ano bang hinahandog natin sa Panginoon? Para sa akin, ito ay isang pagsasalarawan ng pag-aalay ng sarili sa Panginoon. O yung tinatawag nating consecration. Kapag tinanggap ng Panginoon ang iyong consecration, anong mangyayari? Ikaw ay magiging katulad ng isang abo. Sa kanyang panig, meron kang halaga. Pero sa pananaw ng mga tao sa labas, wala kang halaga. Kasi ikaw ay naialay sa Panginoon. Hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili, kakaiba ka ng tao, ikaw ay naging ganap na para kay Kristo lang. Kaya sa paningin ng tao, wala kang ganong kabuluhan. Ano ba yan? Kristo na lang ang gusto. Hindi man lang sumasama sa atin para mag-aliw, para gumala. Si Kristo na lang. Kaya wala ka nang dating. Abo ka na sa kanilang paningin. Pero sa Panginoon, ikaw ay merong matinding halaga sa Kanya. Pwede ko nga sabihin sa Biblia, di ba? Naalala niyo yung babaeng nagbasag ng alabastrong sisidlan? Yan ay isang paglalarawan ng consecration. Ang pinakamahalagang bagay sa kanyang sarili ay inalay niya sa Panginoon. Hindi siya nangimi sa kahalagahan ng kanyang inaalay sa Panginoon, mismo sarili niya. At yung mga nakaamoy nung alabastrong pabango, anong sabi nila? Anong pag-aaksaya yan? So sa paningin ng mga tao, ikaw ay nag-aaksaya. Subalit sa paningin ng Panginoon, ang iyong ginagawa ay merong matinding kahalagahan. At nararamdaman niya na siya lang ang iyong pinapahalagahan. Maging ang iyong sarili, hindi mo pinapahalagahan. So mga kapatid, ito yung ibig sabihin ng ashes o abo. No? Amen. Amen. Ordinarily,
People do not regard ashes as something pleasant. However, to us who offer the burnt offering, ashes are indeed pleasant, even precious, because they are a sign which gives us the assurance that our burnt offering has been accepted by God. Amen. So wala tayong pakialam kung yung abo na ito na tinutukoy natin, kung itong abo na ito ay hindi pinapahalagahan ng mundo. Wala tayong paki dyan. Hindi tayo naapektuhan. Hindi tayo nababahala. No? Sapagkat sa atin, alam natin na itong abong ito, no, na inihain natin at naging abo dahil tinanggap siya ng Panginoon, ito ay kaaya-aya. No? At ito ay may halaga. Amen. Ganyan din yung sarili natin. Di ba? Kapag inalay mo yung sarili mo. No? Alam mo, nagkaroon ng halaga yung sarili mo dahil inalay mo siya sa Panginoon. No? Ang kahalagahan niya ay ang pag-aalay mo sa Panginoon at ang pagtanggap ng Panginoon sa iyo bilang isang naialay. Pero sa mundo, no, marami kang maririnig. No, mga bagay na pangungutya, panlilibak, no, na sinasabi ng tao. Naku, ang taas ng pinag-aralan niyan. Ang galing niyan, ang talino niyan. Pero yung sarili niya, hindi niya ginamit para siya umunlad sa mundo. Yumaman, magkapera, magandang future. Pero ang ginawa niya, binigay lang niya ito sa Panginoon. So marami tayong mga karanasan na maging yung pang-araw-araw nating buhay. No, kailangan mong pumili. Kailangan mong magdesisyon. No, at ang isang taong naialay, ang kanyang landas ay ang Panginoon lang. No, so wala nang iba. No, siya ay isang burnt offering, no, na nakaisa ng Panginoon. Kung paanong inalay ng Panginoon yung kanyang sarili bilang burnt offering sa Diyos, sinama ka niya. Dahil binigay mo yung sarili mo sa Panginoon. Hindi ka niya pinilit, kundi kusa mong binigay yung sarili mo sa Panginoon. No, kaya ikaw ay makakapamuhay, no, sa prinsipyo ng pagiging ashes, isang abo, no, na resulta ng pag-aalay ng handog na susunugin. Amen. Amen. The Hebrew word rendered accept can be translated not only as a turn to ashes, but also as accept as fat, make fat, and be a fat. For God to accept our burnt offering means not only that He turns it to ashes, but also that He accepts it as fat, something that is sweet and pleasant to Him. Kasi yung fat o yung taba sa mga offering, yan ay portion ng Diyos talaga. Yan ay sumasagisag sa pinaka-mainam na bahagi, no, na nagbibigay ng aliw sa Panginoon. Kaya yung salitang accept o tinanggap tayo ng Diyos, meron din siyang pakahulugan ng naging fat o taba. Nang ibig sabihin, yung iyong pag-aalay, no, ay isang pag-aalay na tinanggap ng Panginoon para sa kanyang kasiyahan. No? Katulad ng mga offering na kung saan ang bahagi ng fats ay para sa Diyos. At ikaw ay para sa Diyos. Amen. For the burnt offering to be turned to ashes means that God is satisfied and that we therefore may be at peace. So sa panig ng Diyos, kasiyahan. Sa panig natin, kapayapaan. Paano mo nalalaman
na nabigyan mo ng kasiyahan ng Diyos, meron kang damdamin ng kapayapaan. Yan ay isang pagpapahiwati, no, na ikaw ay naialay sa Diyos, tinanggap niya ang iyong pag-aalay, no, at ikaw ay naging isang ashes, no, at itong ashes na ito ay katulad din ng fats na nagbigay ng kasiyahan sa Panginoon. At sa ating pakiramdam, ito ay isang ganap na kapayapaan. Amen. The ashes were not thrown away. Instead, they were put beside the altar toward the east, the place of the ashes. The east side is the side of the sunrise. Putting the ashes beside the altar toward the east is actually an allusion to resurrection. So kasi nasa east siya eh. No? At ang east ay ang lugar na kung saan yung araw ay sumisikat. Ito ay pagsasalarawan ng pagkabuhay na muli. No? Kaya isa sa pinaka mainam na resulta ng ating pag-aalay sa Panginoon ay ang mabuhay tayo sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. Nang ibig sabihin, hindi ka apektado kapag ikaw ay naialay at naging katulad ng isang abo. Hindi ka apektado sapagkat ang iyong pamumuhay ay pagkabuhay na muli. Ang mga nabubuhay sa pagkabuhay na muli, matibay, malakas, hindi naaapektuhan, hindi na igugupo ng mga panlilibak, pambubuli, panlalait. Hindi sila naaapektuhan yan. Matibay sila sapagkat sila ay nasa kapangyarihan ng pagkabuhay na muli. Kapag ang isang tao madaling humina, madaling mag-igupo ng mga salita ng tao, na-offend, nagtatampo, nasasaktan, at gumigive up, umaayaw, umaalis, lumilipat ng lugar. Yan ay mga indication na hindi ka nabubuhay sa pagkabuhay na muli. Sapagkat kung naabot mo ang isang posisyon na ikaw ay isang ashes, na siyang naging resulta ng iyong pag-aalay ng iyong sarili, matibay ka na. Matibay ka na. Minsan may mga kapatid na nagdi-declare, kami po ay maglilingkod sa Panginoon, nag-consecrate na po kami ng aming buhay sa Panginoon. Pero biglang bumabaliktad. Biglang humihina. Biglang nasasaktan, na-offend. Ibig sabihin, hindi nabubuhay sa pagkabuhay na muli. Amen. Kaya kailangan umabot ka na hindi ka lang nag-alay ng sarili mo, kundi nadala ka. Okay, ikaw na bilang isang abo na ilipat na dala doon sa east part. Dapat nasa east part ka. Huwag doon sa kabila, lubugan ng araw. Doon ka palagi sa rising sun. Nasa atmospero ka ng pagkabuhay na muli. Hindi ka babagsak dyan. Amen. That the ashes were not thrown away indicates we should treasure the result of our offering, of the burnt offering to God. We should never throw it away. Amen. Huwag mong baliwalain na ikaw ay nakaisa ng Panginoon. Na ikaw ay nag-alay sa Panginoon. Huwag mong baliwalain yan. No? Ibig sabihin, kung gaano pinahalagahan ng Diyos ang abo ng pagkabuhay, ng sinunog na handog, dapat ganyan din ang pagpapahalaga mo sa iyong sarili bilang naialay. Amen.
Amen. So in God's eyes, the result of our burnt offering is highly regarded. Okay. It is fine, pure, and clean. Thus, in carrying the ashes outside the camp, the priest wore stately garments and carried the ashes in a stately way. These ashes, this teaches us to have a high regard for the result of our burnt offering. Naku, sa Old Testament yung mga abo. Abulag talaga yan. Yung kanilang pagbuhat, pagdala, paglilipat dyan. Okay, napakataas ng pagpapahalaga. Napakataas ang pagpapahalaga nila dyan. Maingat at buong-buo na buong-buong merong damdamin ng pagbuhat at pagpapahalaga to sa ashes. So, ganun yan. Nang ibig sabihin tayo, kung ikaw ay nag-alay ng iyong sarili, dapat matindi ang pagpapahalaga mo sa iyong pag-aalay. Huwag mo yan pabayan. Huwag mo yan gawing naluluma, nagbabago, lumilipas. Dapat walang pagbabago. So, kasi ako, halos lahat ng wedding ay merong isang portion ng consecration. Ito yung mga bagong kasal na gumagawa ng consecration upang ialay nila yung sarili nila sa Panginoon. Maganda yan. No? At sana lahat ng mga pag-aalay ng sarili sa Panginoon ay maging napakahalaga. No? Lagyan nila ng value itong kanilang pag-aalay sa Panginoon. No? Huwag nilang maliitin, huwag nilang kalimutan, no? At huwag nilang pabayaan. Panariwain nila lagi yan at alagaan na ikaw ay isang taong naialay na sa Panginoon. Amen. So to become a full-timer is to offer ourselves to God as a burnt offering. The result of our being a burnt offering will be something that carries out God's New Testament economy. What we do as full-timers is not merely to preach the gospel, to save sinners, to establish local churches, to teach the Bible, or to help people to grow in life and in truth. What we do must result in the building up of the body of Christ, which is a miniature of the coming New Jerusalem. So ito yung pinakamataas na work, no? Ang itayo ang katawan ni Kristo. So lahat ng mga full-timer, so kung kayo ay mga full-timer, kayo ay mga burnt offering. Burnt offering. At mga naialay na sa Panginoon na naglilingkod sa Panginoon. Of course, maraming gawain ng full-timer, katulad ng mga binanggit dito. Preach the gospel, save sinners, establish local churches, teach the Bible, help people to grow in life and in truth. Pero ang resulta ng lahat ng mga ginagawa natin ay dapat ang pagtatayo ng katawan ni Kristo. So, ibig sabihin, gumagawa ka, pero yung aim mo, yung direction mo, yung goal mo ay ang itayo ang katawan ni Kristo. No, mahalaga yun. Mahalaga ang goal kesa sa work. Sapagkat ang goal ay merong direksyon na mararating. Walang iniwan yan sa tayo ay nagdadrive. Ang mahalaga, yung goal mo, saan ka pupunta? Kung ang alam mo lang ay mag-drive pero hindi mo alam kung saan ka pupunta, huwag ka na mag-drive. Hindi mo pala alam. So, merong isang nakakatawang nangyari. Meron kaming kinuhan driver sa probinsya at pinag-drive namin. So, nagkataon yung wife ko nakasakay. Aba nagdadrive, palayo ng palayo.
Sabi niya sa brother, brother, alam mo ba kung saan ka pupunta? Eh, hindi nga po eh. Eh, bumalik na tayo, sabi niya, bumalik na tayo kung ganun. So, yung goal, ibig sabihin yun yung direksyon ng ating mga paglilingkod. Ang direksyon ng paglilingkod natin ay upang itayo ang katawan ni Kristo. At yun ang maging resulta. At itong naitayong katawan ni Kristo ay isang miniature, isang maliit na pagtikim sa darating na bagong Jerusalem. What we are doing is actually extraordinary. But to the worldly people, it is nothing. To them, what we are doing is ashes. However, God has a high regard for these ashes. Eventually, these ashes will become the new Jerusalem. Have you ever realized that the ashes, the result of the burnt offering, will be the coming new Jerusalem? The new Jerusalem is our destiny and our destination. So, hindi lang siya goal, siya ay destiny at destination. Anong goal mo? New Jerusalem. Hindi lang siya goal, kundi siya ang destination, ang destiny, ang hantungan natin. No? Pag humabot tayo dyan, yan na yung pinakahantungan natin. Ang mapasukdol at maging ang bagong Jerusalem. So ito yung ashes. No? Ashes siya sa ngayon. Pero isang araw, ang kanyang direksyon ay ang bagong Jerusalem. Kaya, pwedeng hindi siya ganun ka-aya-aya ngayon. Hindi ganun ka-aya-aya ngayon. Hindi siya mahalaga, hindi siya pinapansin, hindi siya pinapahalagahan. Wala siyang dating sa mata ng tao ngayon. Pero, isang araw, isang yan ang maging ang bagong Jerusalem. No, ano sasabihin ng tao? Ano lang yan? Abo lang dati yan. Ngayon ay ginto, pilak, mahalagang bato. Ginto, at mahalagang bato. So, ganyan na siya ngayon. Amen. So, di ba kayo nalulugod? Kailangan meron tayong ganyang pananaw. Amen. How can the ashes of the burnt offering become the new Jerusalem? Ashes indicates the result of Christ's death, which brings us to an end. That is to ashes. But Christ's death brings in resurrection. In resurrection, the ashes become precious materials, gold, pearl, and precious stones for the building of the new Jerusalem. When we are brought to ashes, we are brought into the transformation of the triune God. So yung transformation mula sa abo, okay, yan ay resulta ng kamatayan ng Panginoon. Pero sa kamatayan ng Panginoon, merong pagkabuhay na muli. At sa pagkabuhay na muli, merong transformation. At ang transformation ay nagbubunga ng mahalagang bagay. Ginto, pilak, at perlas. At ang mga material na ito ay mga material para sa darating na kapanahunan. No? Ang bagong Jerusalem. Amen. So, salamat sa ashes. Amen.